So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no, kahapon ba nangyari to? Kahapon ba? Na nagulantang po ang buong mundo dun po sa invasion na ginawa nga po ni Trump dun po sa Venezuela. So ano ba yung magiging epekto nito sa Pilipinas? Alam na natin, di ba? Alam naman po kasi natin na tayo po, kaalyado po ng Amerika. Okay. So ngayon, tingnan nyo to Maganda pag-usapan to okay. So ito So nakita ko lang to sa Facebook. Natawa lang sa post kaya gusto ko lang i-share. So kinumpara po si Duterte at si Maduro. So sabi dito okay. It's not directly related pero may similarities sa pagka-aresto kay Maduro. Nangyari na ito na dati. Sabi dito they are both socialist. Actually totoo yan si Digong socialist talaga yan Oo. Friends of Putin, boyfriends of Xi Jinping, drug lords, diktador, corrupt. They were brought overseas to face justice in court. Kaya sa mga DDS na pinapaasa na tutulungan daw ni Trump, si Duterte, for your information, galit si Trump sa mga ganyang klaseng mga tao. Asa kayo. Tuwa lang ako. Kasi tingnan ninyo ang point ko kasi dito, nung inaresto nga po ng Amerika tong si Maduro, di ba? Nahirapan yung mga DDS i-connecta ito. Kasi di ba, yung unang ginawa kasi ni Trump, binigyan niya ng sanctions yung mga judges ng ICC. Oo. Kasi alam naman po natin, di ba, na may conflict din po yung ICC at US. So ngayon, sabi ng mga bobong mga DDS, kinonekta kagad nila Kita ninyo si Trump. Si Trump, kinakampihan si Tatay Digong. Yung mga judges na nagpakulong kay Tatay Digong, sinanction ni Trump. Tuwan-tuwa yung mga DDS Kasi hindi po nila naintindihan. Ayaw talaga ni Trump yung nangingialam ng soberanya ng iba. Ganon-ganon po si Ganon-ganon na naman si mga DDS. So eventually, mga kababayan, na nangyari ngayon, si Trump din pala, nangialam din pala ng soberanya ng iba. Inaresto naman po si Maduro. At ang malupit ng kababayan, ang sabi po ni Trump kahapon, kami na bahala sa Venezuela. Kami na magpapatakbo sa bansang Venezuela. Diba? So, invasion na nangyari. Pero ngayon pag-usapan ngayon natin to, ano ba, tama ba ginawa ni Trump? Kasi maganda pag-usapan to Tingnan nyo to Okay, so sabi dito okay. The US war on Venezuela began in 2001. So alam naman po natin na nagsimula po talaga tong lahat nung si Hugo Chavez nga po yung naging presidente po ng Venezuela. So alam naman po natin na itong si Hugo Chavez, siya po yung isang Bolivarian. Bolivarian po si Hugo Chavez. So ibig sabihin kasi ng Bolivarian, mga kababayan, ang parang anti-US kasi yung Bolivarian, pagkakaalam ko na nagsimula ito noong panahon pa ng mga Kastila. 'Di ba? Si Bolivar ito si Bolivar. Oo. So ngayon, ang bilang isang Bolivarian, ang ginawa nga po ni Hugo Chavez, kung dati nga po open po sa market sa western yung langis nga po ng Venezuela, iniba niya po ito. Ginawa niya po itong nationalist. Nationalist, ibig sabihin nun, ang may-ari ngayon ng langis ng Venezuelan government na. So, hindi niya na pinapasok yung mga Western companies tulad nga po ng Shell, Total. So ganon. So, kung makikita ngayon natin dito, mga kababayan, ito na ba? Sa bandang dulo ko na ilagay yun Yan. Ito top 10 countries with the largest reserve of crude oil in the world. So, number 1 talaga yung Venezuela. Ang laki, 302, pangalaw Saudi Arabia. Tapos Canada, Iran, Iraq. Kita nyo ba? Yan, nga pala. So ito, ngayon. So, ngayon, mga kababayan, ito na. So, nung naging presidente nga po itong si Hugo Chavez, actually, naging maganda po yung takbo ng pamumuhay nga po ng mga taga-Venezuela. Kasi po yung kita, yung kita ng mga langis napunta po sa taong bayan,
So, ibis nga po kasi ang nangyayari kasi dito, no, kapag private company po yung pag private company po yung nakikinabang po sa langis, ang nangyayari po dito, kung kumikita dito, private company. So, pag kumitang ang private company, ang nangyayari lang dito, kumikita yung negosyo at nag-expand lang yung negosyo. Pero dahil nga po sa ginawa nga po ni Hugo Chavez na nationalist na lang po yung nationalized pala, gawing nationalized po yung langis. So yung kita po sa langis, binigay sa taong bayan. Actually po, no, sobrang privilege po talaga ng mga taga-Venezuela noon dati. Oh. Pero nangyari mga babayan, ang nangyari noon, ito, namatay po si Hugo Chavez noong 2013. At ang pumalit na nga po dito si Maduro. Oo. So si Maduro mga kababayan, no, naging idol niya po to si Hugo Chavez. Ang ginawa, pinagpatuloy lang po yung ginawa po ni Hugo Chavez ni Maduro. Yun nga lang, ang problema dito ni Maduro, talagang dumikit po talaga siya dito. Russia and China heavily invested in Venezuela, warily watch the potential turmoil. 2019 ito mga kababayan, no, na talagang nagkaroon nga po talaga ng mas malupit nga po na trading yung Venezuela sa China at sa Russia, nakaaway po ng US. So ngayon, ang nangyari po ngayon dito, no, ang trading po na nangyari po ng langis nga po na pinaka maraming oil reserve po sa buong mundo, natsapweran nyo na po itong mga Total, itong mga Shell, di ba, na pagmamayari nga po ng US at sila po ay nag-focus na lang po sa Russia at sa China. Nakaaway nga po ng US. So, syempre, ayaw ni Trump ng ganyan. Di ba? Ayaw ni Trump ng ganyan eh. So, actually, mga kababayan, no, ginawa na po lahat po ng US ginawa na po ng US lahat eh. So, ito na balita to dati, no? Does it matter that the Venezuelan opposition is funded by the US? So, nung namatay nga po si Hugo Chavez at nung pumalit nga po si Maduro, ang gusto talaga ng Amerika is magkaroon talaga ng isang leader ang Venezuela na pabor po sa USA. Na hindi po ito nangyayari. Kasi talagang ewan ko lang talaga kung ewan ko lang kung mahal talaga ng mga taga Venezuela si Maduro. Pero nakailang beses na po 'yan. No? May pagkakataon po na funded na po ng Amerika yung opposition nga po ng Venezuela. Pero nananalo pa rin po si Maduro. No, ginasusan na nga po ng Amerika po yung eleksyon laban po kay Maduro, pero nananalo pa rin si Maduro. Pati po yung mga yung mga rebelde po ng Venezuela, 'di ba? Sinuportan din po ng Amerika 'yan, pero hindi pa rin po talaga nagtatagumpay. Matibay po talaga si Maduro. Ngayon, ang nangyari ngayon, dalawa lang po 'yan, 'di ba? Matibay talaga si Maduro o talaga dinadayo po yung eleksyon. Kasi po isa po 'yan sa mga aligasyon ng Amerika kay Maduro. No, kaya namin siya kinasuhan kasi isa sa mga rason dinadaya po ni Maduro yung eleksyon. O, di ba? Socialist always control the election. O, mukhang ganun nga talaga. Socialist tsaka communist. Di ba? Ganun talaga eh. O. So ngayon, nangyari pa dito. So dahil nga po, ayun so at least nakuha na po natin yung isang conflict doon tungkol nga po sa langis ng Venezuela. So ngayon, ang nangyari ngayon dito, ito na pa ginawa ni Trump. Maduro faces drug charges in US, even as Trump freed other convicted of trafficking. So ngayon, ito na. Actually, mga kababayan, hindi naman tayo nangingialam sa problema ng US. Ang sa akin lang, maganda pag-usapan ito. Maganda pag-usapan to. Kasi ang US po, kakampi natin. Di ba? Wala tayong sasabihin dito na mali ginawa ni Trump. Wala tayong sasabihin dito na tama yung ginawa ni Trump. Ang ginagawa natin dito, pag-usapan natin kung ano ba nangyari. Oo. So ngayon, sabi ngayon dito, dahil nga po dyan, dahil nga po dyan, ang ginawa nga po ni Trump, kinasuhan si Maduro. Oh. Pero dapat po kasi ang bintang kasi ni Trump, 'di ba? Ang bintang kasi ni Trump,
Si Maduro po is yung nagsusupply ng droga sa US. Si Maduro din po yung nagsusupply din po ng mga illegal na armas sa US. So para pinapalabas nga po ni Trump no na ang Venezuela po isang narco state na at kaya po dumadami daw po yung addict sa US kasi nga daw po dahil daw po kay Maduro. So syempre pag ganyan mga kaso mga kababayan no, natural po nakakasuhan mo yan sa international court. Ang problema no, ang problema saan kakasuhan ni Trump? Inawin niya yung ICC. So ngayon ang ginawa po ni Trump, kinasuhan niya po sa American court, sa USA court. 'Di ba? Sa United States of America na korte, doon niya po kinasuhan si Maduro. So syempre ang mangyari dito, arestuhin si Maduro. Arestuhin. O so yun na nga pinangyari ng isang araw. Naresto po si Maduro dahil nga po sa bintang ni Trump na drug trafficking tsaka smuggling nga po ng mga armas. O, di ba? Okay. Kaya yun, ganun nangyari. So ngayon, mga kababayan, so okay to, sa akin okay lang yan. Kung ngayon po ang gusto ni Trump, wala tayong magagawa dyan. Di ba? Superpower yan eh. Pero ang isa po nakakagulat dito, yung mga kasunod nga po na statement ni Trump. Tingnan nyo ha. Dito ko nagulat eh. Ito eh. Maduro arrives in US. So nahuli na nga po, nahuli. After military operation in Venezuela. Grabe no, nahuli talaga nila no. Trump says US will run the country for now. Oh. So ngayon, dito na kayo nagtaasan yung kilay ng mga ibang European countries. Kasi nga pa mangyayari ngayon dito, no? Na sabi ni Trump, kami nang bahala sa Venezuela. Ang magpapatakbo na ngayon ng Venezuelan country, USA. Alam niyo mga kababayan, no? Kung ito po yung makakabuti pa sa Venezuela, maganda po to. Kasi alam naman po natin, di ba? Puta, Venezuela, isa sa mga pinakamahirap na bansa ngayon yan. Mas mahirap pa sa Pilipinas yan. Ngayon po, meron silang hyperinflation. Hanggang ngayon, meron pa rin ata, no? Tuloy-tuloy pa rin ata, no? Well, medyo na-control ng konti, pero meron pa rin po silang hyperinflation hanggang ngayon. Ngayon, kung magiging mas maganda po yung kalagayan ng Venezuela sa pamumuno po ng US, okay yan. Sabay iwanan nila. Okay po yun. Di ba? Pero, pag ito po matutulad sa Iraq, di ba alam niyo yung ginawa ng US sa Iraq, di ba? Yung ginawa po ng US sa Iraq, di ba? Sabi ni pangalan nito? Ni Bush, sabi ni Bush, lulusubin namin yung Iraq kasi merong weapons of mass destruction. O ngayon, nung nalusob na nga po nila yung Iraq, wala naman nakita. Okay. Tapos, ang nangyari, yung isa nga pong maliit na grupo nun sa Iraq na nakokontrol ni Saddam Hussein, lumaki. Ito na nga po yung ISIS. So, lumaki yung problema ng Iraq. Pero alam ko ngayon, medyo okay na po yung Iraq ngayon eh. No, after nga po nung na-control yung ISIS, no, medyo okay na yung Iraq ngayon. Yung ending, okay pa rin yung Iraq ngayon. So, ito ngayon. Di ba? Kasi pag sinabi kasing US will run the country for now, kasama po dito yung langis. Di ba? Ayan yung problema dito. Kasama dito yung langis. At syempre, kasama din po dito, no, na mawawalan din po ng supply yung China tsaka Russia. O, palakpakan tayo doon. Kasi sabi ko sa inyo eh. Di ba? May positive at negative yung ginawa ni Trump eh. Di ba? Tingnan niyo yung pinakamalaking supplier po ng langis ng China at tsaka ng Russia, mapuputol po yan. Dahil nga po, si Trump na po at USA na po, yung hahawak pati po yung langis.
Ganda yun. Maganda yun. Para sa akin, okay yun. Yun nga lang, ang conflict dito, Venezuela is isang sovereign country. Kahit ano sabihin natin dito, invasion to eh. So, ano ba? Tama't mali ba yung sagot dito? Pero bahala sila dyan. Pero para sa akin, kung ano po yung mas makakabuti po sa Venezuela, at syempre, kung ano ba yung mas makakabuti sa Pilipinas. Ano ba makakabuti sa Pilipinas? Oh. Di ba? So, nga, Iraq is rebuilding ngayon. Kasi total, ngayon, wala na rin yung ISIS ngayon, di ba? So, ganun pa nangyari po dyan. So, napaka-interesting nito. Mga kababayan. Oo. May parte na tama yung ginawa ni Trump eh. Sa akin in my own opinion may parte na tama yung ginawa ni Trump. May parte. Pero ang conflict dito, soberenya po kasi. Sovereignty. Well, kasi isipin nyo lang pag sa ating ginawa to, magagalit din tayo. Di ba? Hindi, seriously, di ba? Seriously. Pero hindi naman mangyari sa atin yun kasi wala naman tayong langis eh. alangan naman sakupin tayo ng US dahil sa malampaya, di ba? Wala po naman mangyari yun. Di ba? Pero ngayon, ang sana mangyari ngayon dito, kung nagawa pala ng US na kontrolin ang politika ng isang bansa, ako payag na ako gawin niya sa Pilipinas to. No, gawin niya kay Sara. Tama nga yan, no. Ako mapayag ako dun 'Di ba kunwari for example si Sara magiging top contender po sa presidential election kasi sa ngayon 'di ba? Number one siya sa mga survey. Tapos pagpasok nga po ng 2028, number 1 pa rin si Sara sa survey. Ako okay lang sa akin pumasok yung US. Ulihin niyo nga si Sara. Okay yun. Oo. So yan. So yun mga babayan, no? So yun actually maganda pag-usapan to, no? Kasi depende po ito, no? Depende po ito sa kung paano niyo titingnan. Well, para sa akin, ayoko siya pakialaman, pero maganda lang siya pag-usapan. 'Di ba? Maganda siya pag-usapan. 'Di ba? So, especially nga po ngayon, natandaan nga po natin na ang China nga po, wala rin po masyadong langis yan. Diba? Yung China po, umaasa rin po yung China po sa mga importer po ng langis. At tandaan din po natin, kasi ako nakapunta na ako ng China eh. Talaga sobrang unlad na po ng China. So, isa po sa mga problema nila langis. At Venezuela po nagsusupply dito. Ngayon, kung puputulin po ito ni Trump, ay pabor po sa atin itong mga Pilipino. Kasi po, yung yabang-yabang po ng China ngayon na ginagawa po nila sa Taiwan, ano ba ginawa nila sa Taiwan ngayon? Nilusob na po ng China yung Taiwan. Pinalibutan na po nila, tapos nagpapaputok na po ng mga missile. Kung walang langis, mapektuhan din po yung operation na yan. So, pabor sa atin yun. At syempre, yung issue po natin po dito po sa West Philippine Sea, pabor din po sa atin yun. Di ba? So, yun mga kababayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Trump dito nga po sa Venezuela. Actually, medyo nagulat talaga ako dun. Pero nagulat na hindi kasi hindi naman to yung first time na ginawa po ito ng Amerika eh. So, ginawa na po nila ito sa Iraq, ginawa na rin po nila ito sa Libya. Di ba sa Libya, ginawa na rin nila sa Libya yan eh. Yan no? So, yan. Depende, iba lang po yung format. Di ba? So, yun no. So kayo po nung masabi niyo nga po dito. So, good job kay Trump. Good job kay Trump tayo. Good job. Yun nga lang, di ba? Well, sovereignty. Ay na problema natin dito, yung sovereignty. Okay. Kaya nasa dyan po sa Team BP, nung masabi niyo nga po dito, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. No? So yan, so next topic tayo. So nga pala, no, so maraming salamat mga babae no, sa